Praise God! Magandang umaga po sa inyo lahat. Muli ito po ang ating pong I love you Holy Spirit, our morning prayer to the Lord. God is good and God is great. Hallelujah. Kataparan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, yala. Bukas doon ngayon, magpakailanman, luwalatin ka. Kataparan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, yalay. Bukas doon ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping your name. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping your name. I will karabaka masikele boroshanda la 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 la. I will and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. Urabaka masikele boroyanda. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping your name. I will sing, I will worship you, I will bow myself
everything to you, Lord. I will sing, Rabakamasikele Boroyanda la la la. I will worship you. I will bow myself that I'm beyond thy throne. I love you, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I give you anything. I give you everything to your Lord. I long to be the bride that you're returning for, dressed in a garment white, all wrinkles free. I have no other love that I am holding to, 'cause you're the one who means everything to me. I will sing, hallelujah, I will worship you. I will bow myself that humbly at thy throne. I give you anything. I give you everything to your Lord. I long to be the bride that you're returning for, dressed in a garment white, all wrinkles free. I have no other love that I am holding to, 'cause you're the one means everything to me. I will sing, Rabashika la barayanda la 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 haya. I will worship you. I will bow myself that humbly at thy throne. I love you, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I give you anything. I give you everything to you, Lord. Robokoma sakara babayanda la 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 haya. I give you everything. I give you everything to you, Lord. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and heal our disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Spirit of the living God, hallelujah to the Lamb. Oh, love rest on me. Rabakamasekele boroshanda la 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 haya, Lord. Spirit of the living God.
to the Lamb. All breath on me. He touched me. Oh, He touched me. Yes, Sikarababa Shandalalaya, Lord. Oh, mahal kita, o aking Panginoon. Lord, heal your people, bless your people today. Ikaw lamang, higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran, hangad ng puso ko. Salamat ko, Diyos, ako'y iniling mo. Mahal kita, Rabaka Masikele Boroshandalalaya, o aking Panginoon. We worship and adore you, Lord. Ikaw lamang, higit na kailangan ko. Ang makilala ka't paglingkuran, hangad ang puso ko. Salamat po, Diyos, ako inibig mo. Heavenly Father, marami pong salamat o Diyos sa iyo pong pagmamahal sa lahat ng mga born again, born of God, born of the Spirit, sa lahat ng mga mananampalataya, citizen of the kingdom, heavenly citizens, at lahat ng mga mananampalataya all over the world, in Jesus' name. Continue to surround us, O Lord, with the walls of fire. Yes, clothed in every of us the robe of righteousness. And surround us, O Lord, with your agape love. And fill us, O Lord, with the dunamis power of the Holy Spirit, in Jesus' name. And fill us with joy, Lord, because the joy of the Lord is our strength. And continue to fill our heart with the peace that passeth all understanding, because you are our Prince of Peace. Panginoon, marami pong salamat din, O Lord. You are our Jehovah Jireh. You are the one who provide all our needs. Yes, the El Shaddai. Yes, O God, the Almighty God. And we thank you, O Lord, you are Jehovah Rapha, our great healer. Thank you, Lord, for the healing of Sister Lily Mendoza. Lord, you remove the spirit of pneumonia, in Jesus' name. At lahat ng ubo, yes, panghina ng baga, at siya, Panginoon, ay makalabas sa ospital, na kayo, Lord, ang siyang magpagaling at nagpapagaling, nagpapalakas, at nagpapalusog, in Jesus' name. At marami ding salamat, O Lord. You are the one who gave us wisdom and knowledge, O Lord, sa lahat ng tagumpay na pinagkakaloob mo sa lahat ng mga businessman, mga nagtatrabaho, naghahanap buhay, nagninegosyo, in Jesus' name. And thank you, O Lord, for 3 John 2. We above holding the dumbest, prosper, be in good health,
even as thy soul prospereth. Pagpalain mo rin, O Lord, lahat ng mga nagdadaos ng kanilang karawan, Sister Diana Malangin de los Santos, sa kanyang birthday. Pagpalain mo, Lord, at bigyan pa ng mahabang buhay, malakas at malusog, in Jesus' name. At kahapon din, O Lord, nag-birthday si Brother O'Neil, Ryan O'Neil Soriano. Continue to bless them, O Lord, at patuloy bigyan pa ng mahabang buhay, malakas at kalusugan. At maraming salamat sa naging matagumpay na outdoor fellowship and blessings sa lahat ng aming mga pastor for all our plans and vision for the 2026. At patuloy mong pagpalain lahat ng pastor ng Quezon City, Marilao, Cavite at North Sagaray na pinagkatiwala mo po sa iyong lingkod, in Jesus' name. At marami pong salamat, O Lord, sa aming pong revival night tonight. Anoint the servant to speak your word and remove every curses to your people, O Lord, and continue to manifest the great blessings of the Lord in the name of Jesus. Lahat ng sumpa mula pa sa kanilang lahi, mga incantation of witchcraft, lahat ng sumpa na dinadanas, we cancel it from the very root, from the very seed, in Jesus' name. And we let loose God's power and God's anointing. At mamayang gabi, Panginoon, kayo po magpalaya, kayo po magpagaling, in Jesus' name. At Heavenly Father, sa lahat po ng mga nagpapatayo ng bahay, nagpapaayos sa kanilang mga bakuran, bahay, mansyon, kondo, at mga farm, Lord Jesus, patuloy ka mag-provide, makumpleto lahat, fully furnished, lahat ng alam pong pinagagawang mga bahay, in Jesus' name. At Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng mga panalangin ay magkaroon ng sariling sasakyan. Kayo po mag-provide ng pan-down, pang-monthly payment, pang-cash. Truly walang imposible sa iyo, Lord. Dream big. Yes, O Lord, bless lahat ay mga anak at ang mga sasakyan nito ay magamit para sa paglalo, paghapot ng kaluluwa, at pagsamba sa iyo, in Jesus' name. At sa lahat ng aming partner na I love you, Holy Spirit, nakakapasok sa kanilang tahanan, Psalm 112 verse 3, wealth and riches will come to your house. Ezekiel 44 verse 30, let the blessings of the Lord rest in your household. In the name of Jesus, as you promise, the house of the righteous shall be blessed. Yes, I shall stand and flourish. Kaya Panginoon, marami pong salamat sa lahat din, O Lord, at iba't ibang bansa na nararating ng I love you, Holy Spirit. Ay pagpalain mo, Panginoon. Bigyan pa lahat ng mahabang buhay, malakas at malusog, at tagumpay sa hanap buhay. Maraming salamat, O Lord, na Ikaw, Lord, ang aming great healer. Ikaw nagpapagaling sa lahat ng mga may sakit at karamdaman, at kinakansela namin lahat ng trouble, sickness and disease, lahat ng demonic spirit, ang cancer, bukol, lahat ng anxiety, worriness, high blood, diabetes, get out of God's people. And we let loose, O Lord, healing. Yes, O Lord, increase of stature, increase of their health. Yes, O Lord, and manifest all by the stripe of Jesus. Every part of the body of your people was already healed in Jesus' name. Panginoon, marami pong salamat at especially ang pagkapanang spiritual, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga born again, GCTV family ay lumago sa pananampalataya. Kaming lahat ay maging katulad mo sa isip, salita at sa gawa ng puno ng pag-ibig at pananampalataya, in Jesus' name. Kaya marami pong salamat. You will build our church and make us fruitful and multiply us greatly and bless us abundantly
continue to manifest, O Lord, to all GCDD churches, branches, in Jesus' name. At patuloy kayo, Lord, mag-provide sa amin pong proyekto, Lord, ng Favor Auditorium. Walang imposible sa iyo. You're the one who will provide all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. At marami pong salamat din, O Lord, sa bawat pamilya naming na-represent. Continue to bind us, O Lord, with your love. And bless us, O God, greatly, Lord. At patuloy pagpalain ng mga magulang, nanay at tatay, bigyan pa ng mahabang buhay, lola, at ang maging mga anak ay maging masunurin sa kanilang mga magulang. At ang mga magkakapatid ay bigyasin mo rin po ng pag-ibig na nagmumula sa iyo in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Maging sa aming bansang Pilipinas ay pagpalain mo, Panginoon. Patuloy magkaroon ng kapayapaan sa aming bansang Pilipinas. Linisin ang dugo ni Jesus at pagpalain at lumakad sa righteousness and holiness and fear of God with the wisdom of the Lord. Yes, mula sa Presidente, Vice President, Senador, Congressman, Governors, Mayor, Kagawad, in Jesus' name. At maging barangay captains. Patuloy ang aming bansang Pilipinas. Ay ingatan mo, Lord, pati ang aming mga militar, sundalo, doktor, teacher. Lahat, O Lord, ang ahensya ng aming bansa ay patuloy mong balutan ng dugo ni Jesus. At magampanan ang lahat ng mga tungkulin ayon sa iyong kalooban at may takot sa iyo in Jesus' name. At pagpalain mo rin, O Lord, lahat ng mga pastor, kami pong lahat ng mga lingkod mo, continue to bless us, O God, indeed. Manifest your power, manifest your glory with signs, wonders, and miracle in Jesus' mighty name. Marami pong salamat. To God be the glory, honor, and praise. Amen and amen. Okay po, magandang umaga po sa inyo lahat. Muli ito po ang ating pong I Love You Holy Spirit. At kahapon po ay wala po tayo dahil nagkaroon po tayo po ng outdoor fellowship and meeting ng lahat ng mga pastor natin ng Marilao, Quezon City, Dagaray, Cavite, no? Na ginanap natin sa Tagaytay. Praise God. At purihin ang Panginoon at sa matagumpay na ating meeting. At sa araw po nito ay nais po natin tuloy ang panalangin natin na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay mapuspos ng pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Yes, O Gods, kaya nang sabi ng Bible, Romans 5:5, hindi ka mabibigo sa iyong inaasahan, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating puso sa magitan ng Banal na Espiritu. Kaya be filled with God's love in the name of the Lord at patuloy ang pag-ibig ng Diyos sa sumating lahat. Yes, sa ating pamilya, sa churches, sa ating bansang Pilipinas, yes, sa opisina, sa trabaho, sa eskwelahan, ang pag-ibig lang ang susi ng lahat. God bless you all. And open your Bible now in the name of Jesus. Happy birthday to Diana Malangin de los Santos. Thank you sa blood mo tomorrow in Jesus' name. 1 John chapter 4 verse 21. At ito po ay basahin natin at namnamin at ang Diyos mismo po ang bibigay sa atin ng kaliwanagan. At habang binabasa natin ito ay pinagbubulay-bulayan ay patuloy dumaloy sa ating puso ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos at ang ating pag-ibig. Mga minamahal, ay, yan po yung bati po ni John, ano? Mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Yan po yung panawagan. Mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Kaya alam natin po ang tunay na pag-ibig ay sa Diyos lang nagmumula. 1 Corinthians 13:4-8.
meaning ng pag-ibig. Ang mag-ibigan tayo. Kaya ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Kaya ito rin po'y katibayan na hindi ka lang disipulo ni Lord, kundi ikaw ay ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos. Okay? Kaya isa pang katibayan, hindi ka lang disipulo, kundi anak ka ng Diyos kapag natuto kang magmahal. Ano? Sapagkat ang mundo na ito puno ng kasiraan, slandering, gossiping, bullying, at marami pong hatred, galit po. Ano? Pero iba po ang mga anak ng Diyos. Tayo po ay umibig sa ating kapwa, at kapag ikaw umibig sa kapwa mo, nakakikilala ka sa Diyos. Kaya kapag sinasabi mong kilala mo ang Diyos, pero namumuhi ka sa iyong kapwa, hindi po totoo yun. Ano? Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, nakakilala sa Diyos, ay nagmamahal sa kanyang kapwa. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya let the love of God pour out in your heart. At ang sabi ng Bible, ang umiibig ay nakakilala sa Diyos. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sinugo niya ang kaisa-isang anak niya dito sa mundo upang tayo mabuhay sa magitan niya. Dito po pinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal ay sabi rito, sinugo niya ang kanya sa isang anak sa mundo upang tayo mabuhay sa magitan niya. Kasi tayo pong lahat, because of sin, ay nangamatay, spiritually dead. Ano? Dead ma. Walang pag-ibig, puno ng galit. Pero nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, excuse me, ay tayo mabubuhay sa magitan niya. Kaya ang tao po mabubuhay sa magitan ni Lord. In Him we live and move and have our being. Ito, verse 10, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Okay, ang tunay na pag-ibig daw ay hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin. Kaya sabi ng iba, mamahalin ko ang Diyos, I love the Lord. Pero alam niyo po ba, kaya lang tayo nakapagmahal sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya ang Diyos po ang unang nagmahal sa atin. Kaya yung ating pagmamahal sa Diyos, ay yan po ay sukli natin sa kanyang pagmahal. Give thanks to the Lord, for the Lord is good. His love endures forever. Hindi tayo umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin. Isinugo niya ang kanyang anak para ialay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Yung pong kapatawaran ng kasalanan po natin ay bunga po yan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya tayo napatawad, binigay niya ang kanyang anak, ialay para sa atin, para magkaroon tayo ng kapatawaran. Kaya ang pagkapatawad po ay mayroon pong tinatawag na sakripisyo, no? May pag-aalay ng ating sarili, pagpapakita ng ating pag-ibig, merong inaalay talaga, merong tinatawag na sakripisyo. No? Minsan, si Jesus ka mismo yung buhay niya binigay. Kaya minsan sa atin po, minsan regalo lang, pagkapatawad lang, panalangin lang, meron tayong binibigay, pero hindi pa umabot na tayo mamatay para patunayan nating mahal, ano? Sapagkat si Jesus lang po ang nagbigay, nag-alay ng buhay para tayo pong lahat ay may kapatawaran sa ating kasalanan. Verse 11, mga minamahal, kung gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Gaano daw tayo kamahal ng Diyos, nararapat lamang daw magmahalan tayo.
Kaya sa pagmamahalan, nandoon ang kapatawaran, paggalang sa kapwa natin, pag-iisip ng mabuti sa ating kapwa. Kung sabi nga, kung gano'n lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang mag-ibigan tayo. Hindi ibig sabihin nun, isa lang umiibig, kundi lahat dapat umiibig. Amen. Yung pong pag-ibig na yan ay dalisay. Walang halong malis, walang halong pag-iimbot, o walang halong pagmamalaki, o walang pag-iisip na kaya ka lang umiibig dahil baka magulangan mo ang kapwa mo, kundi dalisay na pag-ibig mula sa Panginoon. Verse 12, kaya sa pamilya, sa church, magmahalan tayo. Amen? Verse 12, wala pang nakakita sa Diyos, ngunit kung nag-iibigan tayo, ang Diyos ay sumasa atin, nagiging ganap ang kanyang pag-ibig sa atin. Okay. Hindi pa natin nakikita ang Diyos, pero kung tayo daw po'y mag-iibigan, ang Diyos isa sa atin. Makikita sa atin si Jesus. At magiging ganap ang pag-ibig sa atin. Okay, kaya ibig sabihin niya na yung pag-ibig ng Diyos sa atin magiging ganap. Magiging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya kapag tayo nag-ibigan, there will be a manifestation of God's love in our lives. Verse 13, sa ganito natin malalaman na tayo nananatili sa Diyos at siya sa atin, binigay sa atin ang kanyang Espiritu. Nakita namin, nagpatotoo kami na sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang kumikilala kay Jesus na anak ng Diyos, ay Diyos na natili sa Kanya at sila namin sa Diyos. Kaya nalalaman natin at pinaniniwalaan natin ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya we must believe in God's love. Kaya minsan iba nag-adududa kung mahal nga ba sila ni Lord. Minsan dahil hindi nila nakamtam ang gusto nila. Pangalawa, minsan nagkaroon ng challenges, minsan nabigo, minsan wala ng pera, minsan wala ng binamahal. Pero tandaan natin, pinakita ng Diyos ang kanyang pagmahal nung binigay niya si Jesus bilang tagapagligtas po natin. Kaya, praise the Lord. Kaya, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Okay, sabi rito, kaya nalalaman natin at pinaniniwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang sino mang namumuhay na may pag-ibig, nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nasa kanila. Kaya pag tayo nananatili sa pag-ibig ng Panginoon, pag binasa niyo po yung Romans chapter 8, walang pwedeng makapaghiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya si San Pablo dumanas sa mga challenges, pero sabi niya, despite of all these things, no. Romans 8:37, no, despite of all these things, we are more than conquerors through Christ Jesus who loved us. Yan po ang ating memory verse today, Romans 8:37. Romans 8:37. May kapanatagan tayo sa pagdating ng araw ng paghukom dahil namumuhay tayo tulad ni Kristo sa mundong ito. At ganito ang pag-ibig, walang halong takot dahil pinawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kaya nawawala yung takot, no? Lagi sa paghukom, sapagkat pinapawi ng pag-ibig. Dahil mahal ka ni Lord, mahal mo siya, minamahal mo ang kapwa mo, wala kang dapat katakutan. Amen. Kaya kung may takot man isang tao dahil takot siyang maparusahan at pinapakita nito na hindi nagiging ganap ang pag-ibig sa kanya.
Kaya ang tao daw may takot dahil yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nananatili sa Kanya o nagiging kanapan. Verse 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang umibig sa atin. Kaya tandaan natin yan. Tayo daw po'y nagmamahal. Kaya maliban ang tayo maranasin yung pagmamahal, hindi sila pwede magmahal. Yung artificial lang po yung pagmahal niyan, hindi tunay. Pero kapag ang tao naranasan ng pagmamahal, natutunan niyang magmahal, pati kaaway, pati yung mga gabyado sa kanya, pati yung mga taong nagmamahal sa kanya, ay mamahalin niya. Verse 20, ang nasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kaya kapag tayo, sinasabi natin nagmamahal tayo, pero namumuhi ka sa kapatid mo, yan daw po'y kasinungalingan. Sapagkat kung ang kapatid mo mismo na nakikita niya ay hindi magawang ibigin, paano pa kaya magagawang ibigin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Yan, simple lang po yan, ano? Kapag ang Diyos na hindi mo nakikita, isasabihin mong mahal, pero yung taong nakikita mo ay hindi mo mamahal, hindi raw po yan totoo. Kaya sabi sa verse 21, ito ang utos na binibigay sa atin ni Kristo. Ito ang utos, ito'y utos, ano? Ang taong umiibig sa Diyos ay dapat umibig din sa kanyang kapatid. Yan po ang utos ng Panginoon. Kaya kapag ikaw'y na born again, nakakilala ka sa Diyos at mahal mo ang Diyos, yung mga kapatid mo na born again, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, okay, ano man ang tsura, ay dapat nating mahalin. Kaya sa mga magkakapatid sa Panginoon, sa church, praise the Lord, iniisip lagi natin hindi lang ating sarili, iniisip din natin yung ating pong kapakanan ng ating kapwa. Nag-iisip din tayo kung paano natin matutulungan ang ating mga kapwa. Kaya nung tayo po ay naging pastor, ay iniisip natin lagi, no? Yung mga tao ay matulungan, yung mga adults, ay mapahagi natin ang salita ng Panginoon, at kung meron tayong silang pangailangan, matulungan natin. Kaya nga po bilang pastor, ay tayo po ay nagpundat din po ng L300, para sa mga kapatid natin, kapag mayroong mga lakad, wala silang pamasahe, wala silang tinatawag na sasakyan, yan, meron silang sasakyan, pinanunundo natin. Minsan nag-release din tayo ng pangkain, pangmerienda, pambili ng pangbigas, praise the Lord, libre, praise the Lord. Bakit? Sapagkat diyan natin napapatunayan na tayo nagmamahal. Minsan, nagtutulong-tulungan sa mga na-hospital, sa walang pagkain, walang bigas, praise the Lord. Diyan po lumalabas yung tunay na pag-ibig. Diyan nasusubok. At hindi lang po yan, pagkapatawad. Yung mga tao minsan na nakasala sa iyo, nanira sa iyo, minsan pati ministry sinisiraan, pero kapag sila po'y nanumbalik, nandun pa rin yung pagkapatawad natin. Amen. At maging sa pamilya, ganyan din po. No? Kaya kailangan po na ang utos ni Jesus, ang tao umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Okay, kaya yan po muna. At ang tunay na pag-ibig, hindi lang po yung sa salita, kundi maging sa gawa. Kaya pag nakikita mo isang tao nagugutom, sinabi mong God loves you, I love you, bigyan mo ng pagkain. Is nakita mo isang kapwa mo nauuhaw, sinabi mo God loves you, I love you, bigyan mo ng tubig or soft drinks. Praise the Lord. Sinabi mo sa iyong kapatid na walang damit, sinabi mo God loves you, I love you, at bigyan mo ng damit mo sobra.
Nakita mo, kapatid mo, nakatsinelas, kaya pala umatin sa church, tsinelas lang lagi, wala palang sapatos. Pag kinamayan mo, sinabi mo, I love you, God loves you, bigyan mo ng sapatos. Praise God, sapagkat ang mga tunay na umiibig ay nagbibigay. Amen. At pag nagbigay ka, dapat din may pag-ibig, sapagkat sabi nga ng 1 Corinthians 13 or 14, na 13, na dapat ang mga umiibig ay lahat ng mga ginagawa doon natin pagtulong. Basahin natin nga yan. 1 Corinthians 13. Ayan. Sabi po ng 1 Corinthians 13, maaga pa naman, kapag nagsasalita man ako ng iba't ibang wika ng mga tao, ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umalingaw-ngaw, na pompyang na tumataginting. Kung may kakayahan naman ako magpapropesiya at umunawa sa lahat ng iwaga, sa lahat ng kaalaman, at kung meron man akong pananampalataya, kaya nagpapalipat ang bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit pamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at ilalay pati ang aking katawan para sunugin, kung wala namang pag-ibig, wala pa rin itong mapapala. Kaya sa paglilingkod natin sa Diyos, even in our ministry, kailangan laging may pag-ibig. Amen? At pag may pag-ibig yan, the best ang binibigay natin. Amen? Binibigay natin the best na pagkain, inumin, praise God, lahat ng bagay na pwede nating ipamigay. Siyempre, hindi naman po lahat lang ng bagay, kundi panalangin, pagkikare, pagdamay, lalong-lalo na yung mga dadalamhati, minsan, naghihintay po yan ng mga dalaw sa kanilang mga pamilya. Iba naman po, pag mayroong mga may sakit, naghihintay po yan ng mga text, naghihintay po yan ng pagkamusta mo, minsan naghihintay rin po ng bigay mo. Tulong. Amen. Iba't ibang klase ng mga sitwasyon ng buhay na pwede nating, pag sinabi nating mahal natin, kailangan may aksyon. Minsan ay may sakripisyo sa pag-ibig. Yung kakainin mo lang, minsan binibigay mo pa. Yung mga naipon mo, minsan pinamimigay mo pa. Amen. Minsan yung oras, panahon, binibigay mo pa. Kaya naman, sa lahat ng pinagpakitaan, ng pagmamahal ng iyong kapatid, ng iyong magulang, yung mga kapatid, pastor, ay dapat naman po susuklian din natin yan. Kapag merong nagpakita sa iyo ng pagmamahal, ay suklian din natin ang pagmamahal. Amen. Para malupig natin ang gawa ng diablo, ang hatred, galit, maging ang slandering, gossiping, lahat ng mga paninirampuri, maging pagmamataas, kailangan po yan mapagtagumpayan natin. Kaya ito po ang utos ni Lord, siya po ay pag-ibig. At sabi nga kung paano tayo niibig ni Lord, ibigin mo ang iyong kapatid. In Jesus' name. Tutuloy natin ito bukas. Ano ba ang pag-ibig? Bukas, tutuloy natin yan. 1 Corinthians 13. Kaya, praise God, the love of God is shed adorable in our heart para magmahal tayo. At mag-practice po tayo sa maliliit na bagay. Si Jesus binigay ang buhay para patunayang mahal niya. Mga little things lang po yan. Magsisimula yan, tinapay, or things na meron ka, sobra ka. Okay, pwede natin sakripisyo. Show your love in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Pagpunta ka sa church,
May nakikita ka lagi doon malungkot, parang luma lagi ang damit, walang sapatos. O di, minsan tatanungin mo, ano ba ang size ng sapatos mo? Ano ba kulay ng damit mong gusto? Ano bang, minsan, parang payat siya, ulan sa pagkain. Ano ba paborito mong pagkain? Okay. Then, kaka-interview, pwede mong dalhin siya at ipakita mo ng iyong pagmamahal. At sa magitan niyan, ipinapakilala natin na tayo anak nga ng Diyos at pangalawa, nakikilala natin ng Diyos. Kaya God bless you all. Happy birthday to Diana de los Santos, Manangin de los Santos, kay Ryan O'Neill, at sa lahat din po na mapagmahal. Mapagmahal sa magulang, mapagmahal sa kapwa, mapagmahal sa pastor, mapagmahal na pastor sa mga tupa, mapagmahal na mga government official sa ating bayang Pilipinas, at mapagmahal na mga Pilipino sa ating bansang Pilipinas, at higit sa lahat, mapagmahal sa ating Diyos, sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, marami pong salamat o Diyos, patuloy Panginoon na maranasan ng bawat isa ang pag-ibig mo upang ang pag-ibig mo ay may pamahagi din namin sa iba. At hayaan mo rin, O Lord, na ang tunay na umiibig ay nagmamahal, ay nagbibigay. Kaya Lord, patuloy mo kami maging generous sa lahat ng aming pong mga kapwa. Yes, maibigay namin ang pagkapatawad, ang pagmamahal, or things na kailangan nila, panalangin, pagkikare sa magitan ng salita, pagtulong in the name of Jesus. At Lord, I pray na lahat ng pamilya, lahat ng mga born again, lahat ng mga churches, ay bigyasin mo po ng pag-ibig. At ang lahat ng mga mananampalataya, yes, O Lord, ay umibig hindi lang sa salita, kundi sa magitan ng gawa at sa kapaggawa ng kabutihan. Ito po lagi may pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. In Jesus' name. Heavenly Father, marami pong salamat at kinakansela namin lahat ng tinanim ng kaaway, lahat ng demonic spirit of hatred, gossiping, slandering, lahat ng rebellion, lahat ng demonic spirit, yes, ng walang utang na loob, get right now in the name of Jesus. At Lord, release healing of the heart, healing of the soul, healing of the spirit, healing of the mind, in Jesus' name. Thank you, Father God. We love you so much. In Jesus' name. Amen. Okay, meron po tayo pong tinatawag na inner healing. Meron po akong pinag-pray na isang lalaki na siya po'y ampon. Ampon. Masamang loob niya sa tatay niya sapagkat siya po ay ampon lang. Dahil hindi pala ampon, siya po ay anak sa labas. Napipil niya na lagi po siyang inapi. Minsan siya po ay pinarurusahan ng kanyang kapatid, mga unang kapatid. Minsan nilalagay po siya sa mga puno na mangga na mayroong langgam. Minsan po ay she feel rejected. Pero siya po ay nagpa-pray. At siya po ay frustrated, lonely, dahil hindi niya napipil ang pag-ibig ng tatay niya at ang kanyang kapatid. Kaya nagkaroon po ng inner healing at pinag-pray po natin itong bata na ito. Pinahingi natin ng tawad, patawarin yung mga kapatid, yung magulang niya. Bata po siya pa noon nung pinag-pray natin. Siguro mga 8 to 10 years old. At ang pinag-pray natin, sabi natin ay, Lord, open his spiritual eyes at makita niya kung paano siya mahal ng tatay niya. Umiyak siya, sapagkat nasabi niya nga na yung minsan nilalagay siya sa puno ng mangga, tapos
pinakakagat pa sa langgam. Ano? Pero that time, nung siya po ay nabuksan ng spiritual eyes, nakita niya si Jesus na siya po'y inaalagaan, tinutulungan siya, pinagtatanggol. At sabi natin, Lord, ipakita mo po kung paano di siya mahal ng tatay niya. Alam niyo po ba, nakita niya isang araw, ibinili siya ng tatay niya ng tsinelas. At nung binili siya ng tsinelas, tuwang-tuwa siya na nakita niya na mahal pala siya ng tatay niya. Pangalawa, ipinakita ni Lord na nung bata pa siya ay nilagay siya ng tatay niya sa ulo dito, yung paa dito, tapos ginaganyan. Na nakita niya na siya pala ay inalagaan din ng tatay niya. At tuwan-tuwa siya, from that time, siya po ay gumaling. Naramdaman niya na mahal pala siya ng tatay niya. At minsan, yan po ang tinatago ng dyablo. Yung ating memories, yung ating isip at puso, ang lagi nakikita, yung mga masasama, yung mga negatibo, ang pinatatandaan. Pero kapag tayo napuspos ng Holy Spirit, nagpa-pray tayo ng healing ng ating damdamin at puso, ipapakita ng Diyos kung paano minahal ka ng Panginoon. At ang bata nito ay naging muling masaya, nakatapos ng pag-aaral, nagkapamilya, at siya po ay ganap na matagumpay. Kaya mga magulang kapatid, we need to be healed by His love, by God's love. Sapagkat minsan ay iniisip natin na pinabayaan tayo ng Diyos. Bakit nangyari ito? Bakit pinintulutan ni Lord? Pero tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagpabaya sa atin. Kaya lang minsan ay hindi natin nakikita to. Pero praise God, kapag tayo lumapit sa Panginoon, praise the Lord, ay ang kagalingan ng Diyos ay isa sa atin. Kaya tayo manalangin muli, at tayo pumingi ng tawad, at tayo po ay pagalingin ni Lord. Maranasan natin ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. At maranasan natin ang tunay na pag-ibig ni Lord kapag siya po ay tinanggap natin bilang sariling tagapagligtas. And I will pray for you that God will heal your heart and your mind. Sabihin natin lahat, Lord Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. I want to experience your love. And thank you, Lord, for your love that you have given your Son, Jesus, at the cross to save me from all our sins. Kaya right now, Lord, forgive me. I renounce sins. I open my heart. I accept you as my Lord and Savior. And now, Lord Jesus, I pray, lahat po pa ng mga anak mo, lahat kaming lahat, ay buksan mo ang spiritual eyes and ears and mind. Makita namin kung paano kami minahal ng Diyos. Pakita mo, Lord, kung paano kami minahal ng aming magulang. Minahal ng aming kapatid. Minahal ng mga pastor. Minahal ng asawa. Lord Jesus, I pray, let there have a manifestation of God's love to every one of us. And remove lahat ng hatred, sama ng loob at galit, in Jesus' name. Thank you, Lord, for the healing. That the love of God, yes, Lord, embrace them. At makita nila na mahal sila ni Lord, mahal sila ng kanyang magulang, mahal sila ng kapatid nila, mahal sila ng kanilang mga pastor, mahal nila ang bawat isa. In Jesus' name. Amen. At Lord, we pray special prayer sa anak ni Sister Arlene Barleta na si San Rogelio Eyong Mercado. Ay patuloy mo siyang balutan ng dugo ni Jesus sa angiogram, Lord Jesus. Continue to help them, O Lord, and I pray lahat ng mga pamilya ay pagalingin mo. And I pray, O Lord, lahat ng demonic spirit ng sakit at karamdaman sa anak at sa mga apo, I rebuke that spirit, come out in Jesus' name. Lahat ng sumpa, generational curse, ng sakit at karamdaman, incantation of witchcraft, Satanism, lahat ng sumpa ng sakit, karamdaman, even accident, we rebuke that spirit, get right now
in Jesus' name. And I lose God's protection, healing, and deliverance na lahat ng aming mga anak at mga apo in Jesus' name. At maging si Rowena, sister, cancer-free for Rowena, sister. Yes, O Lord, Panginoon, lahat ng mga may cancer, maging cancer-free. At ikaw, demonyo ka ng cancer, I order you to die quickly, now, and forever from the very root. Umalis ka sa bawat katawan, lahat ng any spirit associated to the cancer, I rebuke you. Get right now, in Jesus' name. At pinagbabawal namin ang mga cancer sa katawan ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga anak at apo, lalaki, babae, in Jesus' name. At lahat ng takot at pangamba, in the name of Jesus, sa lahat ng mga COVID-19 injection na nilalagay sa mga Facebook, I rebuke that spirit. Lahat ng mga demonic spirit ng pananakot, lahat na nasaksakan ng Pfizer, Sinovac, o ano mga vaccine, I rebuke lahat ng masamang epekto sa katawan ng tao. Get right now, in Jesus' name. Lahat ng fear, lahat ng information, na mga deception, we rebuke that spirit. Get right now. For Romans 8:11, if the Spirit raised from the dead dwelleth in us, the Holy Spirit, He shall quicken our mortal bodies. Panginoon, hayaan mo lahat ng katawan, dugo, buto, lahat ng part ng katawan ng mga born again, born of God, born of the Spirit, ay linisin ang dugo ni Jesus. Palakasin, palusugin, at sa mga lahat ni Jesus, magaling na lahat, in Jesus' name. Yes, marami pong salamat sa pag-iingat mo, Lord, sa magitan ng dugo mo. Lahat ng aming bloodline ay malinis na at pinagaling mo. At sa magitan ng sugat na natamo mo, Lord, lahat ng sakit at karamdaman, pinagaling mo na. Kaya marami pong salamat sa mahabang buhay, malakas at malusog na pinagkaloob mo sa iyong mga anak ngayon at magpakailan. And I pray also, Lord, dahil sa iyong pag-ibig, patuloy mo i-provide lahat ng needs ng iyong mga anak. Patuloy mo i-provide lahat ng mga pangmatrikula, pambayad sa bahay, pagpapagawa ng bahay, pambili ng mga gamit sa bahay. Yes, pambili din, O Lord, ng mga vitamins, yes, medicine, pampapagawa ng bahay, pambili ng sakyan, pambili ng mga pagkain, inumin, in Jesus' name. Yes, O Lord, provide all the needs of your people. Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kayo po mag-provide ng lahat ng inumin, kakainin, at daramtin in Jesus' name. Marami pong salamat, at sa araw nito, Lord, kayo po ang nagbibigay ng mahabang buhay sa bawat isa, lakas at kalusugan, in the name of Jesus. At sa lahat po ng aming partner ng I Love You Holy Spirit, lahat ng JCTV family, Central Church at all over the world, Marilao, Quezon City, Garay, Cavite, yes, sa mga taga Rincon, Valencia, maging sa Barangay Holy Spirit, San Jose del Monte, at lahat ng JCTV, yes, pati sa ibang lugar, Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao, ay pagpalay mo, Lord, in Jesus' name. At marami pong salamat sa iyo pong pag-ibig sa aming lahat na nagbibigay sa amin, O Lord, upang kami manatiling nagmamahal sa iyo at naranasan namin ang tunay na pagmamahal mo sa aming lahat. Thank you, Father God. We love you so much, and continue to release your love to our family, to our loved ones, in the name of Jesus. Thank you, Lord. To God be the glory, honor, and praise. Amen. Okay po, God bless you po sa inyo lahat, sa lahat po ng ating partner ng I Love You Holy Spirit. Kay Daisy Santiago, Donato Matias, praise the Lord. Ruth Casayuran, praise the Lord. Jegs de Belen, Priscilla Isidro Flores, praise the Lord. Diana de los Santos, happy birthday. Ising de Leon, praise the Lord. Ate Ising, God bless you. Virgil Lamas, Jason Magadan, God bless you, Pastor Jason.
Praise the Lord. Virgil Yames, Lily Mendoza, praise the Lord. At maging kay Sir Bridget Prudencio Migalbin, Virgil Almas, Pastora Premiadona Madlang Bayan, Sir Corazon Perez, Ligaya Gamad, Pasita Alindayu, Atelita Natividad, yes, Ate Edna Balmusina, Melanie Balandad Luanzon, praise God, Raul Catalan, dyan pa sa Victoria Tarlac, Elizabeth Edralin, Ligayaga, Norminda Cortez, Gloria Perais, God bless you po, Teresa Lago Guardapes, praise be the name of the Lord, at Jocelyn Lian Huelba, God bless you, praise the Lord, Virginia Mendoza, Marites Agustin, Emily Obado Vicente, Merly Pacanya, praise God, Angelita, Jocelyn, praise the Lord, at Alarcon Maricel, Susette Abitona Impas, God bless you, Arlene Barleta, Elizabeth Edralin, praise the Lord, God bless you all, Mona Lisa Galunan, God bless you, praise the Lord, Jaime Laperte, God bless you, in the name of Jesus, at Erin Ateliano, Bibalon ng Zamboanga City. God bless you all. Ito muli ang lingkod, Pastor Lawrence Malangin, at Pastora Donna Malangin, sabing, you are blessed, you are loved, we are loved, and we love you in Jesus' name. God bless you all. In Jesus' name, amen.